Sagad kung sagad to ah. Meron pa bang pwede ilagay dito? Pero sa LS2 mo lang makikita na talagang full carbon, even yung mga spoilers and all. Yung mga kanto niya buo yung carbon. Ibig sabihin hindi niya kailangan paguin ng pintura. Outfit natin nila, yung riding shoes mo muna dapat Travis Scott, tapos naka Louis Vuitton. Napakaingay. Ina, puro BMW boys kasama natin ngayon. Sobrang tagal natin hindi nagamit tong motor mga brokies, kaya chinarge ko muna. So mga lampas isang buwan natin hindi nagamit to. Sana ma-start naman siya ng walang problema, no? What? Thank you. Close the gate. Can you do it? So punta lang tayo dito sa Maylibis mga brokies. May kitain lang tayo mga brokies dyan. Tamang kwentuhan lang, no? Bye bye. It's Sunday morning today. Kwentuhan tayong matindi-tindi. Ay, yung 360 cam ko pala, nasa na? Isang matinding good morning my dear neighbors muna tayo. One click. One click naman. Kaso may kalakalawang na yung preno ah. Ganda lang sa mga ganitong job bike, hindi siya ganong kasensitive. Kahit hindi mo siya nagagamit, hindi masyado nag-error, mga ganyan. Thank you. Thank you. Nakita natin yung 360 cam. Hirap maghanap ng hirap maghanap ng magandang angulo kasi dito sa 360 cam natin. Wala akong mapaglagyan. Nung nilagay natin siya dito, nilipad. Diba, kita nyo naman. Habang kwentuhan lang tayo mga brokies. Tara. Kwentuhan lang tayo sa mga kaganapan sa atin for the past few weeks, ano? So recently mga brokies, we had our China trip together with Moto Market to visit one of the largest helmet factories in the world, the LS2 factory. Ito yung unang factory mga brokies ng LS2. Kakaibang experience yun mga brokies. As in, talagang napaka-solid experience. Hindi tayo nakapunta sa China and all ah. Kumbaga more on ang lupit pala kung paano ginagawa yung mga LS2 helmets ah. Yun yung matindi-tindi dun. Kumbaga kung napunta ka doon sa factory nila, pag tinanong ka, paano mo masasabing quality helmet yung gamit mo? Masasagot mo yun, malupit, high-tech, tsaka very keen sila sa details. Tagal natin di nagmotor. Bago. Kaganda kasi sa LS2 mga brokies, sa kanila mismo yung factory, di nila sinasabkon kung kanino yan. Yung research and development nila matindi. So mga brokies, ito yung Advan 2 modular helmet siya. Medyo maliit yung shell niya, talagang round type, parang ganun. So kahit i-move mo siya ng paganyan, hindi kumakapal yung sa gilid. Tsaka yung mga material na ginamit, ang daming mga carbon fiber parts. Kaganda sa LS2. Kahit yung mga high-end or mga mid na models nila, meron sila ng positive click na tinatawag, yung ganyan. Hindi siya basta-basta lumuluwag, di ba? Yung mga foam sa likod, sa loob, napaka-firm. Diba? Ganda. So, nangyayari kasi sa helmets mga brokies, especially for modular helmets, if ililift mo siya ng paangat, sobrang bulky na, tila ka na si Astro Boy. Diba? Ito wala.
Nag-a-adjust siya papasok. Hindi naman may ipit yung tenga mo ha. Ang galing. Very nice. So this is the Advant 2. If you will check yung mga LS2 helmets na yan, from yung mga pinakamababa hanggang sa mga FIM helmets nila, pare-pareho yung quality in terms of kunwari yung mga vents. Hindi basta-basta luluwag yan. Check mo yung helmet ngayon. Yung helmet mo ngayon. Meron sila tinatawag na positive click dyan na pag yun yung mga vents mo naglalak siya, di ba? Yung mga helmet natin before nagkaganon din naman. Ang problema lang talaga mabilis siya lumuwag. Etong LS2 hindi. And there's a reason behind it. Talagang pinag-aralan nila kung paano maaayos yung mga ganyang bagay. Nakita rin natin doon kung paano ginagawa yung mga carbon helmets nila. Siyempre sa ating mga dito sa Pinas, talagang very big ang carbon helmets, di ba? Ang dami sa market. This is for the carbon, the fabric, and this is the Kevlar, the bulletproof material. Sobrang dami doon kasi ng orders ng mga carbon fiber helmet sa LS2 ngayon. So, medyo in demand siya. So the first time will look like this. Top needs Pero sa LS2 mo lang makikita na talagang full carbon, even yung mga spoilers and all. Yung mga kanto niya, buo yung carbon. Ibig sabihin, hindi niya kailangan paguin ng pintura. So doon dalawang patong yung nila. So dalawa, yung nilalabas ng machine, carbon na siya. Tapos para malinis, by hand, sa iba. Minamanual. Nilalagyan pa nila ng second. Kasi yung sa iba, paglabas nun, papatungan na lang yan. Pinturahan. They also do the accessories here like this. Di ba? So yung mga makikita mong carbon fiber parts ng LS2 helmets, legit na carbon yun, hindi yun pinatong lang or something. Yung vision kasi ng LS2 nakikita ko for long term Hindi yung, alam mo yung mga pang mga quickie lang, okay na yan. Para, hindi pwede sa kanila yun. Kagandahan kasi sa kanila, they really invest on like machineries para mas mapaganda yung paggawa ng helmets nila, no? So 24 hours pala yung dito, operation. Pero mostly machines naman. Dito ginagawa yung mga plastic helmets. And then automated, Oo nga Kailangan na marami operator. Konti na lang yung tao Pero may robot Ito ang pinakamahal. Mga molds nila. Ito na yung mga molds. Asset to. Ito na yung mga Million yan in dollars. Ito na yung mga pinaguhulmahan mismo ng helmets, no? Big chunk ng investment itong mga molds na to. Isang mold pa lang, ilang million na Oo nga Grabe, no? Depende sa size. And as I've mentioned, they're very big on research and development. Lahat ng atake nila pabor sa rider. Every small detail tinitignan nila para mas mapadali or mas mapaganda yung riding experience when you're using their product. Sabi ko nga sa kanila, okay lang ba na videohan yung process nila, yung mga machines nila? Sabi naman nila, okay lang daw yun kasi they doubt na may gagaya kasi totoo lang yung process nila doon. Magugulat kayo. Talagang kung ito term natin, medyo OA siya. Which is pabor na pabor sa mga consumers, di ba? Kung titignan mo. Ito lang tayo sa may Starbucks Libis naman. Okay pa naman tumakbo yung motor. Daming pulis. Yan, daming pulis ngayon. Mga tropa pips natin. Ganto. Yan na, BM. Pogi Justin, brother. Kaya kausap ko, no? Oo. Ito na yun, no? Pinsan ko. S1 to. S1000R. Ang pogi, ano? JYP ba gumawa? Sagad kung sagad to, no? Meron pa bang pwede ilagay dito? Hi, sir. Justin.
Pogi. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Tagal natin pinapangarap ang S1000 RR. Talagang di lang magkaano-ano eh. Ito yung mayabang kayo. Tignan mo, naka OZ Racing siya pero hindi halata. 'Di ba? Yung sa atin ano eh, talagang dapat syempre hindi tayo sanay ng hindi tayo sanay ng may mga magagandang bagay. Ito yung tatago mo lang. Sa nakakaintindi lang makaka-appreciate ano. Ganda. Parang ano siya no? Matte black no? Pogi. Pucha. Ito yung nakaka-inspire na umutang eh. Pagkatapos. Yung okay ka naman sa motor mo, pero pag nakita mo, mababad trip ka na naman. Tagal ko hindi nagamit yan, siguro mga 1 buwan. Oo. Kotse muna. Hindi, nag-China rin kami noong nakaraan. Tapos, wala. Ha? Oo, sa LS2. Sunod-sunod yung labas eh. Tara, tambay muna tayo dito mga brokies. Ganda. Solid ano? Ito naka-araw na exhaust. Suabe oh. Malalaman mo minsan yung mga may-ari, kunwari hindi mo naman na mapapansin yan, pero sa kanila tiyatakpan pa nila yung angkasan yan eh. Tapos ano ba to? Hindi NRC yan eh. Kalimutan ko yung brand nung signal lights na. Parang pogi. Shit. Grabe yung puwet ano. Sheesh. Kumitik ako kanina. Sige nga, Torky. Sa Instagram ba yan? Oo. Torky lang, Torky. Panalo ko ng mga picture ah. Mga bago tayong tropa pips. So line up natin for today. Uwi naman na tayo. CB650ER, CBR, S1000R, S1000 RR, F900R, tapos S1000 RR. Ang ganda ng riding shoes mo ah. Uy, ito ang outfit dapat ah. Tignan mo ah. Akala ko nga si Tito Mikey eh. Pucha, outfit natin dito. Yung riding shoes mo muna dapat Travis. Travis Scott velvet brown ba yan? Tapos naka Louis Vuitton. Nakipol na 20. Tangina na, ano ba to? Labubo ba to? Hindi, Crybaby. Oh, Crybaby. Pucha, pang diinan. Dito mo ma-realize na may mali sa buhay mo eh. 'Di ba? Kaya ako gandang-ganda na ako sa Tai Chi ko eh. Pag hindi ganyan yung tsura mo, huwag ka na magmotor. Kaya nga eh. Pucha, bag pa lang yan. Baka yung mags ko na ano. Uy, umahambon! Ano ba yan? Sarap niya no? Travis Scott ka, tas umuulan no? Pero basic no? Basic daw. Sa bag mabasa eh. Ito naka F900R siya mga brokies oh. May ganyan din tayong kakakuha. Dito sa akin, ito naggasgas ng ganito oh. Nilagyan ko ng anti-crease na ano. Oo. Hindi ako, ang ginawa ko naman dito, nisprayan ko muna ng water repellent. Oo, tama. Ganda. Solid yung Travis Scott na yan kasi parang ano eh, medyo pwede mo siyang gamitin kahit mga formal eh, no? Hindi ganun ka-loud. Pero hindi ko pa rin. May isa pa kasi ako, kaya ito nasabi. Oh, dalawa pala yung Travis Scott niya, di ba? Di ba? Pero kung hindi ko gagamitin pang motor, di ko kaya. Hindi kaya ng dibdib ko eh. Brother, ingat. Sana makarami kang madagit sa forma mo ngayon. Napakaingay. Ina, puro BMW boys kasama natin ngayon. Ayun na, biglang bumait yung motor natin eh. Ay, hindi rin pala, galit pa rin siya. Sarap sa mata, no? Suwabe. Araw, ganda rin ang tunog, ano? Ganda rin ang clutch cover nyo. Pareho sila eh. Sheesh! Ingat, ingat. Tara. Ganda nung ano nyo. TST pala yung brand, no? Napaka-pogi.
Naisip ko kung magpapa-RFID ako eh. RFID na nga ako. Alam mo, pag mayaman ka, pag Calvin Klein yung brief mo yun, hindi mo makita mo yung naka-BM mo, Calvin Klein yung brief. Ayun na, pati yun napapansin ng hayop eh, no? Isip. Oy, sa baba ay sa taas, papa-RFID lang ako. So, we are done. So wala, may sticker pala ako ng ng South. Ito, problema lang, natakpan siya ng PPF, so hindi siya nababasa. So kumuha na lang ako ng card. Boss, thank you. Aray ko, tutumba pa ako, hayop. So going back sa ating recent LS2 factory China trip, LS2 kasi syempre, to be honest sa kanya, ang pagkakaintindi ko sa kanya is more on for city ride lang siya. Hindi ako aware na meron siyang mga racing helmets, no. Nung pumasok lang ako sa moto market, doon ko lang talaga nalaman. Sa totoo lang, ganun yung nangyari. Nakakahiya mang aminin, pero ganun. Ginagamit na rin siya sa MotoGP. Sabi ko nga nung napunta ako sa factory nila, tapos nakita ko kung paano nila ginagawa yung helmets, tapos yung thought process nung company and the owners itself, talagang mapaproudan ka na nalaman mo yun, tapos ginagamit mo yung produkto nila. Another great thing about LS2 mga brokies is safety is their top priority. So they even have their own testing lab. So from there, na-check nila yung helmet kung papasa sa ECE, sa DOT, even sa FIM. Umaabot pa sila sa point na kailangan nila magpalit ng machine from time to time kasi nasisira nila kakatest ng helmet. Amazing. Yung mindset nila kakaiba. Talagang, as I've mentioned earlier, di ba, more on paano magkakaroon ng positive impact yung mga gears or yung products nila sa market. Kahit small detail, tinitignan nila. There was a time nga na kwento, meron jacket doon pang touring. Nung tinetest na nila, nagawa na nila lahat. Nagkaroon ng problema sa zipper. Parang after 2 hours ng basa, pinapasok, hindi siya nagiging waterproof. So, hindi nila binenta kahit, alam mo yung kahit pwede nang palusutin. Nalugoy sila ng kung magkano doon. Pero sa kanila, more on, hindi nila iniisip yun na walang pera eh. But, charge it to experience. And definitely, it gave them one step ahead on how they can improve their products. Ganon yung thought process. Napakatindi. Pinapunta pa nga kami sa sa bahay nung owner ng LS2 mismo. Ang laki ng bahay, boy. Mahilig siya sa mga bonsai eh. Kahit doon sa factory mismo, maraming bonsai. Pero yung bonsai nila parang masyado nang malaki para maging bonsai. Lahat sinecheck nila, from shells, from paddings, yung mga vents, talagang pinag-iisipan lahat. They also introduced a lot of new products. Tapos meron din silang like sa jacket, kunwari meron doon na jacket na, alam mo yun, sa jacket kunwari meron silang jacket na pag sinuot mo may cooling effect yung tela, na pag hinawakan mo talagang malamig siya. Alam mo yung mga ganun. So if I were you mga brokies, go check out the LS2 items, especially for this upcoming Makina Moto Show, April 4, 5, 6 sa SMX. Visit nyo yung Moto Market booth, check nyo yan. Sa LS2 naman kagandahan, meron siya from yung mga basic helmets to the high-end helmets, yung mga like racing helmets na ginagamit natin, na hindi kayo magsisisi, sa totoo lang. Talagang
i-maximize natin. Kasi sabi ko 'di ba, sa Europe itong helmet na to mahal. Siguro mga presyuhan niya. Itong gamit ko specific mga nasa 50,000 pesos. Dito lang mura ang LS2 sa atin. Itong gamit natin ngayon, LS2 na Thunder GP Pro, pero FIM to So nasa around 25,000 itong sa atin. Pero kung di ka naman kakarera, sa totoo lang, di ka naman kailangan mag FIM pa Yung isa, lagay natin yung sa screen dyan. Pwede nyo orderin yan. Mas magaan pa yan sa gamit ko. Solid na yan sa presyuhan niya. As in, believe me.